Matapos matalo nila Dojan ang mga Black Orc, ay inatake naman sila ng isang parang basura na monster. Hindi ko alam ang pangalan nito, kung alam ninyo, edi sana all. Isa sa mga miyembro ng team ang umatake sa monster gamit ang kanyang espada at naputol niya ito sa 2 piraso ng sobrang dali. Ngunit pagkaputol ay kaagad din namang nagsama muli ang katawan ng halimaw at inatake ulit ang lalaki. Mabuti na lang at agad din siyang nakalayo at nailigtas ang sarili niya. Sa kabilang banda, itong mahaba ang buhok ay pinaikot ang kanyang sibat, at ang isa pang miyembro naman ay ginamit ang kanyang shield para umatake sa monster. Sandamakmak na slashes ang tumama sa monster ngunit hindi pa rin ito namamatay. Sabi ng mahaba ang buhok, mula kailan pa naging ganito kalakas ang mga normal na mga swamp monsters. Kahit isang monster lang ay sobrang hirap ng patayin, paano pa kaya yung iba? Habang nag-uusap sila, ay biglang umatake mula sa likuran nila ang halimaw. Dahil dito, ay natamaan sila ng napakalakas na impact at tumilapon sa unahan. Ang naka-green na suit ay bumagsak ng patihaya, pero ang mahaba ang buhok ay nakabawi agad at nakatayo. Hindi makapaniwala ang kanilang tank na kayang sugatan ng halimaw ang kanyang combat suit. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Pasigaw na tanong niya sa sarili. Dito niya napagtanto kung gaano talaga kadelikado ang sitwasyon. Sa kabilang panig, ay ganoon din ang sitwasyon, 2 pang miyembro ang hirap na nakikipaglaban sa monster. Biglang bamuka ng malaki ang bibig ng isang monster at sinubukan nitong kagatin mula sa likod ang isa pang miyembro na nasa defense position. Pero bago ito tumama, ay umatake si Jung Injo at pinatay ang monster. Ang mahaba ang buhok at yung isa pang miyembro ay halos bagsak na rin dahil sa isang malaking halimaw na umatake sa kanila. Pero doon, ay isang slash ng espada ang tumama sa halimaw at napatay rin ito. Si Jung Injo rin ang gumawa noon. Pawis na pawis, ay iniisip niya na kung ang mga simpleng swamp monsters ay ganito na kalakas, ay gaano pa kaya ang Valkyrie monster na pinalakas ng Black Mana na binanggit ni Dojan. At dito ay na-realize niya, kung dito pa lang sa rift na ito ay ganito na kalala ang sitwasyon, ay tiyak na pareho rin ang sitwasyon sa iba pang rift sa mundo. Samantala, ay lumipat naman ang eksena sa isa pang rift kung saan ang team ng isa pang S-rank hero ay nasa mission. Isang lalaki ang todo takbo, gamit ang buong lakas. Ito si Park Haewol, isang S-rank hero mula sa Korea. Kitang-kita sa mukha niya ang sobrang takot, pawis na pawis, parang malalagutan na ng hininga. Habang tumatakbo, ay hindi mawala sa isip niya yung nakakatakot na monster na parang higanteng gagamba. Nag-iisa nitong pinatay ang mga S-rank heroes ng France at Brazil. Sina Arvado ng Brazil, at si David ng France. Hindi niya lubos na moari kung paano silang natalo ng nag-iisang halimaw, lalo na't parehong kapwa S-rank hunter ang mga iyon. Balik naman sa laban nina Dojan at Juyon, si Juyon ay kumikalaban sa mga monster habang tinatanong si Dojan patungkol sa halimaw na Valkyria, ang parehong halimaw na pumaslang sa 2 S-rank. Si Dojan na habang walang kahirap-hirap na ginagawang punching bag ang isang monster gamit ang kanyang kamay, ay sinabing ang Valkyrie na pinalakas ng Dark Mana ay lubhang napakadelikado. Kailangan nating mag-ingat. Napatanong si Juyon kung ang Dark Mana ba na tinutukoy ni Dojan ay yung parehong aura na lumalabas sa katawan ng mga Black Orc na nakalaban nila. Sinabi ni Juyon na nakikita niya rin ang parehong aura na iyon sa Swamp Ghouls na kinakalaban nila ngayon. Ito ba yung nagpapalakas sa kanila? Tanong niya kay Dojan. Sumagot si Dojan na tama nga iyon. Pagkasabi, ay nag-release si Juyon ng maliit na mana ball at winasak ang ogre. Pumutok ito, naghiwa-hiwalay. Lahat ay napatingin sa kanya, habang si Dojan naman ay patuloy sa pagpapaliwanag. Isipin niyo na lang ang isang highly concentrated na mana na pumapasok direkta sa kanilang katawan. Nagtataka si Juyon kung ano ang pinagsasabi ni Dojan na mana. Habang pumapatay ng monster, ay sabi niya, parang sa games. Kailangan ng magic power para gumamit ng magic. At sa pambatang paghahalin tulad ni Juyon na ito, ay napabuntong hininga si Dojan. Medyo na si Juyon sa pagbuntong hininga na iyon ni Dojan. Ganoon ba talaga siya kawalang alam, tanong niya sa sarili. Kung gayon, ay ibig bang sabihin ay tunay na umiiral ang mana sa mundong ito? Si Dojan habang pinupulbos ang monster gamit ang kamao, ay napabuntong hininga.
Ipinaliwanag niya na ang pinakamalaking pagkakaiba ng ordinaryong tao at ng isang hunter ay ang pagkakaroon nila ng mana. Ang hunter ay mayroong mana, habang ang mga ordinaryong tao naman ay wala. Sinubukan ng isang halimaw na kagatin si Dojan, ngunit binigyan niya ito ng nakakamatay na suntok. Tumagos ang kamao niya ng makailang beses, tunay na winakasan ang halimaw. Napakunot noo si Dojan, hindi siya makapaniwala na hindi alam ng mundong ito ang konsepto ng mana. Napagtanto niya na kung ganoon, ay nangangahulugang nananatiling payapa ang mundong ito. Ngunit alam din niya na ang kapayapaang iyon ay hindi na din magtatagal pa. 3 dambuhalang halimaw ang sinubukang lamunin siya mula sa likuran. Ngunit napansin ito ni Dojan at walang kahirap-hirap na pinaslang ang mga ito. Ang kanang kamao ay tumagos sa isa, ang kaliwa naman ay tumagos rin sa isa. Habang ang panghuling halimaw naman ay bumalik sa lupang pinanggalingan niya. Sa isang kisap mata, ay naglaho kaagad ang mga halimaw. Pagkatapos niya maglanding na parang si Iron Man, ay bigla namang sumabog na parang paputok ang katawan ng mga halimaw. Hindi makapaniwala ang ibang miyembro ng team. Habang sila ay halos mamatay na sa pakikipaglaban sa iisang halimaw, ay narito si Dojan, umaastang parang wala lang ang lahat ng ito sa kanya. Lumapit si Juyon at nilinaw na sa lahat ng uri ba ng mana, ay ang itim ang kulay ang may kakayahang magpalakas ng halimaw. Sumagot si Dojan na tama nga iyon, isipin mo na lang na parang mga athlete ang halimaw na tinurukan ng mga steroids. Nagulat si Juyon at sinabi, gets ko na. Pero Mr. Dojan, paano mo naman alam ang lahat ng ito? Sagot ni Dojan, ay hindi mahalaga kung paano ko alam. Ang tanong ay bakit hindi nyo pa alam ang mga bagay-bagay na ito? Pagkatapos dumaan sa swamp area, ang Dancing Flower Guild ay sinunod ang payo ni Dojan. Alam nila na ang lugar kung saan namamahay ang mga Valkyrie ay lubhang napakadelikado, kaya binagalan nila ang kanilang pag-usad. Habang seryosong naglalakad ang buong team na pinangungunahan ni Jung In-jo, ay bigla silang tumigil nang itinaas ni Jung In-jo ang kanyang kamay. Sabi ni Jung In-jo, Mr. Dojan mukhang nandito na tayo sa teritoryo ng Valkyrie. Sa harap nila, ay may Black Orc at malaking Killer Hornet na nakabalot sa web. Parang kakon, binalot ng Valkyrie upang gawing pagkain. Binalaan ni Jung In-jo ang team, ipinaalala na baka malapit lang ang mga Valkyrie, kaya manatili silang alerto. Ngunit nabigla sila nang sinabi ni Dojan na nagkakamali sila. Nilinaw na ang totoong panganib ay hindi ang mga gagamba, kundi ang mga nahuli nilang mga halimaw. Nagtense ang ekspresyon ni Dojan habang nilalabas nagkanyang nag-aapoy na mana, sinasabing mabuti na lamang at natagpuan kaagad ito nila. Nagtataka si Jung In-jo, pautal na nagtanong kung isa bang salamangkero si Dojan, unang beses niya kasing nakita ang fire mana ni Dojan. Nagtataka siya kung ang tinutukoy bang panganib ni Dojan ay ang mga nakabalot na mga halimaw na ito. Hindi sumagot si Dojan at sa halip ay nagpakawala ng mga apoy, patungo sa mga halimaw. Tumama ito ng direkta at sinunog ang buong katawan nito. Ipinaliwanag ni Dojan sa lahat na ang mga gagambang naka-absorb ng mga dark mana, ay ginagamit ang mga ito upang kontrolin ang mga nahuling halimaw na parang puppets. Kung hindi natin papatayin ang mga natutulog na mga halimaw na ito, ay gagamitin ito ng mga gagamba upang palibutan sila ng lahat ng bahagi kapag nagsimula na ang laban. At ngayong wala ng variable ang mga alagad nito, ay ang tanging natitira na lamang ay ang mismong mastermind, ang Valkyrie. Sa likuran, si Juyon at ang kanyang team ay nakikinig sa mga sinabi ni Dojan na may halo ng matinding pagkagulat, hindi nila malaman kung ano ba ang tamang reaksyon. Si Jung In-jo ay nag-iisip, ito ang unang beses niyang harapin ang ganitong sitwasyon, pero tingnan mo siya, para bang napakarami na niyang karanasan sa ganitong klase ng pakikipaglaban. Kahit ilang beses niya itong makita, ay hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na mamangha kay Dojan. Akala ko dati ay isa lang siyang malakas na hero, pero ang lakas na ipinamalas niya ngayon ay lampas na sa limitasyon ng tao. Si Dojan ay nagsasalita na parang alam na niya ang lahat mula pa sa simula, may kumpiyansang parang ito'y normal lamang. Kaya naman ang kanyang mga kasama ay hindi mapigilan ang pagtingin sa kanya ng puno ng pagkabigla. Dahil ang mga bagay na sinasabi niya ay ngayon lang nila naririnig sa buong buhay nila. Si Juyon ay hindi rin makapaniwala. Kaya lumapit siya kay Dojan, hinawakan ang balikat nito at diretsang nagtanong. Sabihin mo sa akin ng malinaw, ikaw ba ay sakaling nasa pangalawang buhay?
Paano mo nalalaman ang lahat ng bagay na ito, kahit ang Hero Association ay hindi nila alam ang mga impormasyong sinabi mo? Napangiti si Dojan sa tanong na iyon, pangalawang buhay, paulit niyang sabi sa sarili. Dahil dito ay naalala niya ang kanyang nakaraang buhay, noong kinilala siya bilang ang pinakamalakas na swordsman sa kanyang mundo. Hindi niya sinagot ang tanong ni Juyon, sa halip ay tinanong niya si Jung Injo kung gaano pa katagal bago sila makarating sa gitna ng rift. Sumagot si Jung Injo na kapag nakalabas sila sa gubat na ito, ay mararating na nila ang kuta ng gagamba. Sumagot si Dojan na kung ganoon, bago matapos ang araw na ito ay isasarado natin ang rift na. Napatulala si Juyon at si Jung Injo, hindi makapaniwala sa sinabi ni Dojan. Sa isipan nila ay hindi ito video game na matatapos mo sa isang araw. Sumagot si Jung Injo na posible nga sigurong gawin iyon para kay Dojan, pero yung ibang members ng team ay hindi na kayang sumabay sa kanya. Sobra na silang napagod at sugatan pagkatapos ng laban sa swamp area. Tumingin si Dojan sa kanyang mga kasamahan, halatang pagod sila, at ang ilan ay may mga sugat pa. Kaya tumalikod siya at sinabing magpahinga muna kayo rito, ako na ang papatay sa Belk era. Pagkasabi noon, ay walang ano-ano siyang sumibat palayo na parang raketa. Nakatitig lang sa kanya ang team, hindi makapaniwala. Si Jung Injo at ang kanyang team ay hindi mawari ang nasaksihan, paanong may ganoon pang enerhiya si Dojan matapos ang ilang araw ng pakikipaglaban. Habang tumatakbo ng napakabilis, ay tinitingnan ni Dojan ang paligid, hinahanap ang Belk era monster. Tumingin siya sa kaliwa, tumingin siya sa kanan, at maya-maya, ay natagpuan niya ito sa gitna ng kagubatan, naghihintay na parang isang mangangain. Napansin siya ng halimaw at agad itong naging agresibo. Ngunit inunahan na siya ni Dojan, tumalon ng may nakakagulat na bilis, inilabas ang espada. Sa isang malinis na galaw, ay sinubukan niyang putulin ang mga paa ng gagamba. Ngunit sa kasamaang palad, ay masyadong makapal ang mga balat nito. Mabilis rin ang halimaw, at agad itong nagpakawala ng web ni Spider-Man. Mabilis itong naiwasan ni Dojan. Tumatalon sa nakakamanghang bilis. Ginamit niya ang mga puno sa paligid bilang foothold, nagpapakawala ng sunod-sunod na mga sword slash sa dambuhalang katawan ng gagamba. At sa isang iglap, ang halimaw ay naputol sa tatlong bahagi. Sumubsob sa lupa ang katawan nitong nagkahiwa-hiwalay, habang si Dojan naman ay nag-aura farm. Matapos pabagsakin ang halimaw na pumatay ng napakaraming S-rank hunter, ay napahinga ng malalim si Dojan. Pinagmasdan niyang mabuti ang kanyang katawan. Ang dahilan kung bakit hindi siya napagod sa bawat laban ay dahil inaabsorb niya din pala ang dark mana na nagmumula sa katawan ng mga halimaw na nakalaban niya kanina pa. Ginagamit niyang sarili ang dark mana para hindi siya mapagod, laging handa sa laban. Di kalaunan, ay bumalik na din kaagad siya sa kampo. Pagbalik niya sa kampo, ay nakatingin sina Juyon at Jung Injo na nanlalaki ang mga mata. Hindi sila makapaniwala na mag-isang natalo ni Dojan ang kinatatakutang Belk era nang hindi man lang pinagpapawisan. Tahimik lamang si Dojan sa kabila ng mga papuring ito. Sa nakaraan niyang buhay bilang ang pinakamalakas, ay normal lamang ang ganitong reaksyon. Sinabi ni Dojan na wala na siyang nakitang mga halimaw sa kagubatan, kaya naman ay sinabihan niya ang grupo na magpahinga muna. Nag-set up sila ng camp, kumakain ang iba, habang si Jung Injo ay nagbebendahe sa sugatan niyang tank. Habang abala si Dojan sa pagluluto ng juicy niyang karne, ay biglang may sumilip na parang pusa. Nahihiyang nagtanong ang long hair kung maaari ba siyang makatikim ng juicy na karne ni Dojan. Nagulat si Dojan sa biglaang tanong na ito, ngunit sa huli ay ibinigay niya ang isang piraso. Nagpasalamat ang long hair habang ang isa naman niyang kasama ay nagtataka kung bakit biglang nagbago ang isip niya at nagdesisyong kumain ng karne ng halimaw. Natawa ang long hair at nahihiyang sinabi na baka sakaling ang karneng ito ang dahilan kung bakit ang lakas ni Dojan. Dahil dito ay nagtaka ang kasama niya kung dapat rin ba siya kumain, nagtataka kung lalakas rin ba siya. Pinaupo siya ng long hair, sinasabing wala naman sigurong mawawala. Sa unang kagat, ay halos hindi makapaniwala si Jung Injo na kumakain ng karne ng halimaw ang mga tauhan niya. Habang ang tank naman ay halatang naglalaway, siguro ay gusto ring kumain. Natawa si Dojan sa naging asal ng dalawa, alam niya sa isipan na walang special effect ang niluto niyang karne maliban sa panlaman ng sikmura.
Ngunit natutuwa rin si Dojan sa kagustuhan ng dalawa na lumakas sa kahit anong paraan. Dahil dito ay binigyan niya sila ng regalo. Mula sa kanyang palad ay lumabas ng ginito ang enerhiya. Mula sa kanyang kamay ay damaloy ito sa katawan ng dalawang lalaki na abala sa pagkain. Hindi nakikita ng mga ito ang mana ni Dojan, pero naramdaman nila ang kakaibang lakas, kaya natuwa sila. Napakasarap talagang isubo ng karne ni Dojan, unang subo pa lang ay puno kaagad ako ng enerhiya. Habang ang dalawa ay nagdiriwang, si Dojan naman ay napangiti lamang ng palihim. Inilabas ni Jung Injo ang dala nilang mapa at sinabing kung ganito ang bilis natin, ay mabilis tayong makakarating sa core at masasara ang rift. Pero pagod na ang lahat, sabi niya. Puno na rin ang mga bag natin ng mana stones, kaya mas mabuti kung bukas na lang tayo umatake. Tahimik na nag-iisip si Dojan habang nagsasalita si Jung Injo. Lumingon siya kay Juyon at tinanong kung sang-ayon ito. Sumang-ayon si Juyon at nahihiyang sinabi na sa totoo lang, ay napapagod na rin siya. Lalo na't lumalakas na rin ang mga halimaw dahil sa dark mana na iyon, kaya mas mabuting magpahinga muna. Pinagmasdang mabuti ni Dojan ang mapa at sinabi sa sarili na ang plano niya talaga ay ang isarado ang rift ng mas maaga. Naparito rin siya para kolektahin ang mga bihirang materyales katulad ng puso ng blue croco na makukuha lamang sa Brazil. Kung mas marami ay mas maganda. Pero simula nang dumating ang dark mana, ay nagbago ang lahat. Base sa kanyang experience, ang biglaang paglitaw ng panibagong variable ay hindi magandang senyales. At may iba pang presensya rito, hindi ko alam kung ano pero masama ang pakiramdam ko. Sa ikinagulat ng lahat, ay biglang kinuha ni Dojan ang bag at ibinuhos ang laman nitong kristal sa lupa. Sinabi niya sa kanila na dalhin muna ang mga nakuha nilang kristal pabalik sa hotel. Nagulat si Juyon at Jung Injo, hindi makapagsalita. Nakangiting sinuot ni Dojan ang walang laman na bag, at nagsimulang maglakad palayo. Habang ang dalawa naman sa likuran ay hindi malaman kung ano ang nangyayari. Biglang humarap si Dojan, nakangiting sinabi sa dalawa na umuwi na sila at susunod na lamang siya pabalik.